Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ng Panginoong Diyos sa gabing ito. Narito naman po tayo upang patuloy sa ating gawain every Thursday po sa ating prayer meeting. At sa gabi po ito ay tayo pinagagalak sapagkat ang Diyos po ay tunay na mabuti. Amen. Hinakot po na tayo muli dito ng may kapayapaan, may kaligtasan, at may kagalakan sa ating mga puso. Praise the Lord. At kung inaaniyahan ang ating mga kasama dito sa loob ng room, saan po tinagdao sa ating prayer meeting. Tayo po ay patuloy na awit, sasamba sa ating Panginoon sa gabi ito. Karapat-dapat siyang sambahin, papurihan, pasalamatan. Hallelujah. Above all things, above
light. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. Yes, Jesus. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Last time, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none. There is none. There is none like you. There is none like you, Hallelujah. Hindi nga, Panginoon, wala kang katulad, wala kang kapantay, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na karapat-dapat sambahin, papurihan, pasalamatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa gabi nito, Panginoon, patuloy po kaming papasalamat. Sa gabi nito, Panginoon, patuloy kang manguna, patuloy mo pong pangunahan ang gawain ito, O Diyos. Maging ang aming pong pastor na gagamitin mo sa gabi nito, lahat ng mamutawi sa aming bibig ay magiging kalakasan po, Panginoon, ang aming mga espiritual na pamumuhay. Salamat po sa gabi nito, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri at pasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord po. Wala pong katulad ang ating Panginoon. So, magandang gabi po, magandang hapon po sa mga kapatid natin po na nandito. Salamat sa ating Panginoon, purihin ang Diyos at tayo po ay dumarami. Dating araw po, mas skip na po tayo dito. Salamat po sa ating Panginoon at siyempre po sa ating mga kapatid na nakasubaybay po sa kanilang mga tahanan sa ibang bansa po. Magandang gabi po. O ano man pong oras dyan, sumayin niyo po ang kapayapaan, ang pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos. So, Huwebes naman po, nandito naman po tayo upang mag-aral ng salita ng ating Panginoon at maya po mananalangin po. Kaya't samahan po ninyo kami at patuloy lang po namin pinag-aanyaya tuwing araw po ng Huwebes, 6 o'clock po. So, welcome po ang bawat isa dito po sa Christ-Centered Life po.
Diretso lamang po yan mula dyan sa highway po. Yan, sa kanto na isang fast food po dyan. At ganun din po yung pananambahan po, araw po ng linggo, pinag-aanyaya din po patuloy. Welcome din po ang mga bawat isa. Patuloyin po natin sa ating mga puso, sa ating mga tahanan po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Mahirap po mabuhay ang tao na hiwalay mula sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga ng isang nabasa ko, ang isda na wala sa tubig, mamamatay po yan. At ang puno na binunot sa lupa, mamamatay po yan. Ganun din po tayo mga tao, tayo po ay hiwalay sa salita ng ating Panginoon, hindi po tayo mabubuhay. So, kaya po sa gabi po ito, samahan po ninyo kami. Ilang sandali lang po ito at pag-aaralan po natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi nga lagi ng ating Panginoon, ito lagi po binabanggit ito sa John, Ebanghelyo kay John, ang mula sa Diyos ang sabi ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya welcome po ang bawat isa at kung kayo po ay nagnanais na magkaroon po ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa inyo pong mga tahanan, so buksan lang po natin ang inyo pong mga tahanan sa salita ng ating Panginoon. Magpag-ugnayan lang po kayo sa amin o mag-comment po kayo dyan sa comment section po ng Facebook kung nais po ninyo magkaroon. Kami po ay buong puso na ihahatid sa inyong tahanan po ang salita po ng ating Panginoon. Ayan. So tayo muna po ay manalangin upang tayo po tuloy-tuloy na sa salita ng ating Panginoon. Dakilang Diyos aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan at katapatan po palagi, O Diyos. Hindi nagmamalim, hindi nagbabago, hindi kumukupas, Panginoong Diyos. Sariwa ito tuwing umaga, Panginoon. Paggising pa lang po namin, Panginoong Diyos, andun na ho ang iyong nararanasan na namin, O Diyos, ang iyong kabutihan sa pamagitan ng pagbibigay mo po ng panibagong buhay sa amin. Salamat po, Panginoon. 24/7, Panginoong Diyos, ang iyong katapatan at kabutihan mo po. Sa oras na ito, O Diyos, inihiling po namin na bigyan niyo po kami ng malinaw na kaisipan upang maliwanag po namin maintindihan ang iyong salita na aming pong matutunghayan sa hapong ito. Patubayan niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, at ikaw po sa magbigay ng tamang pananalita, Panginoong Diyos, sa aking labi. At ikaw lamang po ang aming pinupuri at itinataas po sa oras nito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So, nais ko lang pong basahin ilang sinasabi po dito sa bilang panimula lang po sa ating pag-aaral po dito sa aklat po ng Galacia. Sulat po ni Pablo sa mga Kristiyano po sa Galacia. May kinalaman po kasi sa ating pag-aaral sa hapon po ito. Sabi po dito, nang maipangaral ang mabuting balita tungkol kay Jesus at tanggapin ng mga taong hindi Hudyo, so mga hentil po ibig sabihin, lumitaw ang katanungan kung dapat pang sundin ang kautusan ni Moses para maging Kristiyano. Dito po kasi naging parang naging usapin. Sinabi ni Pablo na hindi na. Sa katunayan, ang matibay na saligan ng buhay na nakaugnay kay Kristo ay ang pananampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya, mawawalang sala ng Diyos ang lahat. Datapwat sa mga iglesia sa Galacia, isang lalawigang Romano sa Asia Menor, may mga sumasalungat kay Pablo. Yan. Right, ito po yung mga dati niyong marahil mga kasama, mga Pariseo, no? Kasi mga Pariseo, Escriba, nananangan po sila dyan sa kautusan. Kaya lang po si Pablo na Pariseo din, na-convert po siya sa Kristyanismo nung maka-encounter niya ang ating Panginoong Jesucristo sa Damascus. So may mga sumalungat po sa kanya. No? So, ayun. At nagsabing, kailangang pangganapin ang kautusan ni Moses upang mapawalang sala ng Diyos. Yan. So ang layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay panumbalikin sa tunay
na pananampalataya ang mga nadaya ng maling turong ito. So noon pa man po may mga kumakalat na rin po na mga maling turo at maling tagapagturo. Tulad po dito sa binanggit dito. No? So kaya sinulatan po niya ni Pablo yung mga taga-Galasya upang papanumbalikin yung mga nadaya po na nakarinig na ng mabuting balita. Then, nagpasimula si Pablo sa pamagitan ng pagtatanggol sa kanyang karapatang matawag na apostol ni Jesucristo. Binigyan diin niya na ang pagkatawag sa kanya bilang apostol ay buhat sa Diyos, hindi sa kapangyarihan ng tao. At ang kanyang misyon ay sa mga hentil. Ayan. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na sa pamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ng Diyos ang mga tao. So, nakita po natin, no? May mission po si Apostol Pablo, kaya niya sinulatan yung mga taga-Galasya na dahil po dito, kasi nag-iusapin din po dito na sundin yung kautusan, kailangan magpatuli. No? Alam naman po natin, pagtutuli ay ginagawa po noon ng mga Israelita. No? Yan po ay papakilalan sila ay mga Israelites, pag sila ay tuli sa ikatlong araw. Kaya pagdating po sa bagong tipan, naging usapin po ito. No? May natuturo na kailangan sundin pa ang kautusan maliban dito sa mabuting balita. Na parbagang kulang pa, no? Itong mabuting balita at kailangan magpatuli pa rin. Kaya nga naalala ko, sabi ni Pablo, kapampangan na sinununan nila na sa Katagalog yung sinuno. No? Wag lang magpatuloy, sabi magpaputol na dahil sa tigas ng ulo nila eh. No? So yan po ang nangyari ho dito sa Galasya. May mga na nakakilala na sa katotohanan dahil nandito yung mga nagtuturo ng iba pa ng katuruan, naaakay po sila, nahahatak po sila. So kaya sabi po dito sa Galasya, tingnan ho natin, no? Ang pamagat ho ng ating pag-aaral po sa gabi pong ito ay ang pangangaral ng mga alagad ni Jesus, ng ating Panginoon Jesus. So dito makikilala natin kung paano natin makikilala na ang isang mangangaral o nagpapahayag ng salita ng Diyos talagang sugo nga siya, mangangaral ng ating Panginoon o nagpapanggap lang na mangangaral ng ating Panginoon. So sa Galatia chapter 1 verse 6 hanggang 10, so familiar ho sa atin ito. So nagtaka po dito si Apostol Pablo no? Pinangaralan na niya, ayun ito, nagtaka siya na parang ganito Hindi ba kayo natuto? Bali wala ba sa inyo yung aking mga pinangaral sa inyo? So nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo. Nagtataka ko siya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. So may binanggit po dito si Pablo na ibang mabuting balita. So dito nga ho makita natin na may dalawang tinuturo at dalawang klase ng tagapagturo. So tuloy po natin. Ang totoo ay walang ibang mabuting balita, lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami, ang sabi ni Pablo, o isang anghel man mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Sabihin talagang gano'n na katindi ang sinasabi ni Pablo na hindi dapat talaga paniwalaan ang mga ibang nangangaral na ito. Kasi pakasumpain, ibig sabihin napakadelikado po nila. Para gumamit siya ng salitang pakasumpain sila.
Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko ay papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko ba magbigay lugod sa tao? Kung yan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. So, dalawang binanggit na mabuting balita at dalawang nagtuturo. Sabi ko nga, paano natin malalaman ngayon itong sa dalawang nagtuturo na to at yung kanilang tinuturo kung alin sa dalawang tinuturo nila ang tama. Ano? So, sa dinami-dami nga ho ng mga nangangaral ngayon, sa magbuklat lang ko tayo ng Facebook, marami ho dyan, no? Di na malaman ng tao kung sino ang paniniwalaan. So, sabihin, nalilito sa dami ng mga naririnig ng tao. Minsan marinig ko natin sa tao, pare-pareho lang yan, sabi nila, no? Lahat naman daw, ang patungo sa langit. Lahat ng mga paniniwala. So, tama kaya o totoo kaya ang ipinangangaral nila. Ayan. So, ano ang layunin ng kanyang pangangaral? So, ba't siya nangangaral? May mga ibang nangangaral ho kasi na di tama ang layunin. Ayan. At dito sa banal na kasulatan mismo, mayroon po dalawang klase nga ng mangangaral. Una, tama ang layunin. Pangalawa, mali ang motibo. Maging sa panahon po natin ngayon, hindi lamang po noon. Maging sa panahon po natin ngayon. Dalawang klase po yan. So, doon po sa Filipos, so, basahin ko lang po sandali ito bago natin nabalikan itong binasa natin. Philippians chapter 1 verse 15 hanggang 18, ito ang sabi ko doon, may nangangaral po ang sabi, dahil sa inggit at pakikipagtalo. At yung iba, hindi tapat ang kalooban na sabi, kundi sa udyok na masamang hangarin. So meron po silang masamang hangarin, hindi magandang hinahangad. At yung isang mangangaral naman ho, ay dahil tapat ang hangarin niya at dahil sa pag-ibig. Ano pong hangarin? Yung tapat na hangarin ho niya. Dahil itong mga nangangaral o mangangaral na tama ang hangarin ho niya dahil una, naranasan ho niya. No? Kaya ngayon, yung naranasan ho niya, gusto niyang ipasa sa mga tao. Hangarin na ang mga taong ito ay magtamo din ng kaligtasan. At yung pangangaral ng yaon, dahil gusto niyang maligtas din ang mga tao, yun ay nag-uudyok sa kanya ng pag-ibig niya sa mga taong yaon. So dito ho, balik tayo dito. No, una sabi ho, yun nga, nagtataka siya. Pinagtataka ni Pablo, bakit itong mga inaralan niyang ito, nahikayat sila, nabaling sila sa ibang mga aral, ibang mabuting balita. Binanggit ho dito kasi mabuting balita din Ibig sabihin, maganda din ho. Hindi naman ho magsasabi na pangit Di ho ba? Maganda rin. At maya-maya ho, makikita natin paano ba ang mangaral ang mga mangangaral na ito. No? Yung mga hindi tama ang kanilang hangarin. So, tinalikdan nila ang Diyos na tumawag sa kanila, sabi ho, no? Sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Ipinangaral sa kanila ang tungkol kay Kristo na napako sa krus. Tapos binaliwala lang nila yon at mas pinaniwalaan nila yung ibang aral. So nagandahan sila, no? Doon sa mas maganda sa kanilang pandinig yung ibang aral na yon. Kaya nga hindi ko maganda paniniwalaan na natin agad. No? Alam ho ninyo, hindi man ho magpapahalata ang mga ibang mangangaral na mali ang kanilang layunin, no? Upang sila po ay makahikayat. Kasi kung ipapakita sa yung talagang layunin ho nila, ay wala ho silang mahihikayat. No? So nagtaka ho siya, kaya sabi sa verse 7, ang totoo ang sabi, wala namang ibang mabuting balita. Ayan, wala naman talaga Isa lang naman ho talaga Kaya lamang sabi,
may nanliligalig, may nanggugulo. May nililito yung tao. Katulad ho dito. No? Sinabi ni Pablo, hindi na kailangan pagtutuli. Sabi naman ito, kailangan pang patuli. Nakukompis tuloy ngayon yung mga tao sa Galacia. No? Sinisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Parang yung si Kristo kulang, kailangan pandagdagan. Sa panahon natin ngayon, no? Parang kulang si Kristo, kailangan kasama si nanay. Kulang si Kristo, kailangan pa ng mabuting gawa. So, binabago ho. No? Hindi sapat para sa kanila si Kristo. Kailangan pasakitan ko ang aking sarili. No? Kulang si Kristo. Ganun. Dinadagdagan. Kaya nagbabala ho si Apostol Pablo, sabi niya, maging kami, ang sabi. Sinama na ho niya yung kanilang sarili sa mga mangangaral. No? Maging kami, ang sabi, o isang anghel man mula sa langit, kasi mga anghel po, mga messenger din ho ito eh. Kung maalala ho natin nung sinabihan ng anghel yung mga pastol, di ba? Sabi niya, huwag kayong matakot, sabi. Sinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo mong Panginoon, sabi. Sa mga anghel. Sabi, maging sila, mga apostol, o maging mga anghel, na mangaral, sabi sa inyo ng iba, kaysa balitang ipinangaral namin. So, mayroong ipinangaral sila Pablo. At yun po, mamaya, titingnan natin, ano ba yung pinangaral nila? Paano ba sila nangaral? At makita din natin, itong mga mangangaral din na masama ang layunin, paano din sila mangaral? At ano at sino ang kanilang pinangangaral? Bakit sila nangangaral din? Ayan. No? So, meron silang pinangangaral sina Pablo na mabuting balita. Kaya sabi niya, kung meron bang mangaral na mabuting balita ng iba kaysa sa pinangangaral namin, na sabi, ito yan, sinabi niya kanina, binasa natin, pakasumpain siya. Ganun ho na kaingat tayo dapat na hindi basta-basta tayo nagpapaniwala. Diyan lamang ho, pag dumaan ka dyan sa may nakatambay ho dyan, may mga pulyetos ho sila pwede kang kumuha dyan sa overpass ko. Kasumpain siya, sabi. So, tingnan ho natin ngayon, no? So, nakita na ho natin, no? Kaya nga, sana dito ho, yung mga kapatid ho natin ay sana hindi kami magtataka ng mga pastor po dito, no? Na baka ho may nabaling sa ibang turo, So, wala naman marahil ho yan. Dahil ang ipinapahayag po natin dito ay mula lamang ho sa salita ng ating Panginoon. Ako kasi takot na takot ako at ingat na ingat ako eh. Pag nag-share po ako. Kasi baka mamali. May masabi ho ako na mapaniwalaan yung sinabihan ko. Napakadelikado ho nun. Sabi mo palagi, ang maraming mapupunta sa impyerno hindi dahil sa gumawa ng masama. Mas marami ho ang mapupunta sa impyerno dahil mali ang kanilang pinaniwalaan. So una ho, eto ho, no? Doon po sa Romans chapter 16 verse 18, doon po mababasa natin, namanhik po si Apostol Pablo na iwasan ang mga taong ganito na nangangaral. Na di tama ang hangarin. Iwasan ho. Kaya nga, naalala ko yung sinabi daw sa Terjan o sa Judas, na sabi, kapag nagiging kaisa daw natin sila kapag binabati natin sila. Yun lang, binabati pa lang So sabi ho doon, sabay yun, ayun naman,
Ipinamamanhid ko sa inyo, sabi ni Pablo, mga kapatid, tandaan ninyo ang lumilikha ng mga pagkakampi-kampi. Ayan. At nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. So binanggit din ni Pablo po dito na sa mga taga-Roma na meron din sila tinanggap na aral. Tulad po dito sa binasa natin sa Galatia, no? Doon sa verse 9 ng Galatia, na may binanggit doon na mabuting balitang tinanggap ninyo, ang sabi doon. So may tinanggap din ho sila na aral, iwasan ninyo sila. Ayan. Sabihin, wag na ho pag may mga kumakatok sa mga tahanan o lumalapit po sa atin na alam na natin na iba ang kanilang turo, wag na ho natin silang bigyan ng oras ikanga. Pakinggan. Kasi pag binigyan mo sila ng ilang segundo, aabot yan ng oras. So iwasan ho sila. Ang mga gayong tao, ang sabi, ay hindi naglilingkod kay Kristo. Ano, no? Bagmat minsan, yun nga, alam natin minsan yung iba, tinatakil si Kristo. Diba? Yung iba naman, ginagamit si Kristo, yung pangalan niya. Na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin. Ayun. Nangangaral din ho sila. So, eto yun, makikita natin bakit sila nangangaral. Dahil may, sabi ko doon, makasariling hangarin. Personal interest po. No? At sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap, ayan, ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain, kaya mahilig, magpapaniwala sa mga sabi-sabi, ano? Sa mga puro-puro, haka-haka. Ayan, ingat ho tayo. Sinasabi ko ito, sabi ni Pablo, Colossians 2:4, upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng nakararahuyong pangungusap gaano mang kaganda. Yun ang sinabi ho natin kanina na binasa natin na mabuting balita din ang sinasabi. Maganda rin ho kasi ang kanilang sinasabi. No? Kaya lang, sabi, nakararahuyo po ito. Ibig sabihin, umaakit, nakakaakit po. Nakakagayuma, ika nga. Yung parang nababalani ho tayo. No? Naengganyo, ayun. No? Ng kanilang mga matatamis na pananalita. Ito yung isang klase ng nangangaral. No? So, iwasan ho sila, sabi, at pag-ingatan ho sila. Maingat ho tayo sa mga ganitong klase na mga nangangaral. So, una ho yun. At pangalawa, ito yon si Pablo, makita natin, kung hindi ho ganito ang isang mangangaral, yun ho, wag ho natin silang paniwalaan o pakinggan. Si Apostol Pablo ho, at yung mga ibang alagad, sabi, wala silang ibang ipinangaral kundi si Kristo na ipinako sa krus. Siya lamang ho ang ipinangangaral nila. Wala ho silang ibang ipinangangaral. Katulad dito sa naging usapin na kailangan Kristo plus kautusan. Kristo plus mabuting gawa. Si Kristo plus yung sarili nating pagtitiis, sakripisyo. No? Saan ba yan? Ayun, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23 at saka sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2 hanggang 5, ito ang sabi ko doon, ngunit ang ipinangangaral nami, so mga alagad po yan, nami sila, si Kristo ipinako sa krus. Sabi ko nila, si Kristo lang. Maging sila ho, hindi nila pinangangaral yung sarili nila sa mga tao eh. Ipinasya kung wala akong ipinangaral sa inyo, kundi si Hesus Kristo na ipinako sa krus. Ulit-ulit po ni Pablo. Verse 4, sa pananalita at pangangaral ko'y, ito yon, no? Kinokontra yung mga ibang mangangaral na gumagamit ng matatamis, mapang-engganyong salita. No? Sabi ni Pablo, sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis. Sabi, hindi siya gumamit ng
sugar-coated na tinatawag ko. Matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao. Hindi siya gumamit ng pambobola para lang mahikayat niya yung mga tao kay Kristo. Diretsahan kanyang pagsishare po tungkol kay Kristo. Kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman ho, totoo ang kanilang ipinangangaral kasi andun yung gabay ng Espiritu Santos nila, sa kanila. Verse 5, kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Kaya ngayon, yung mga nakikinig at naniniwala sa pangangaral ni Apostol Pablo, tinutubuan po sila ng pananalig. At yung pananalig niya yon, sabi, yon ay nababatay sa pananalig kay Kristo, hindi nababatay sa ibang mga turo. Ibig sabihin, yung napupundasyon sila, yung pananalig nila, napupundasyon kay Kristo, hindi napupundasyon sa ano paman o iba na labas kay Kristo. Sa reliyon, sa puno ng mga reliyon, hindi doon nababatay. Kaya tingnan ho ninyo yung mga ibang mga katuruan at pinapakinggan at pinaniwala ng iba. Saan napupundasyon po yung kanilang pananalig? Sa reliyon na kanilang sinasamahan. Sa pinuno ng reliyon na kanilang pinaniwalaan. Hindi kay Kristo. Pangatlo, ito yun. 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Ipinangaral ho ni Pablo si Kristo, hindi ang kanyang sarili ang sabi. Tutuusin, si Pablo, alam naman ho natin, pariseo siya, kilala ho siya. Kaya lang na naging tagasunod siya ng ating Panginoon si Kristo. Pwede siya magtayo ng sarili niyang grupo o sabi natin reliyon. Dahil kilala siya eh. Marami nang naniniwala at sumusunod sa kanya. Kaya lang, sabi niya, bumaba. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko. Sa pangangaral ko niya, ang Panginoon si Kristo ang ipinangangaral niya, sabi, no? Ayun. Hindi ang aking sarili. Maalala ho ninyo yung encounter doon sa Acts chapter 16 ba yun, no? Yung habang sila ay nakakulong, 'di ba, nung lumindol ho at yung Roman soldier doon nagtanong sa mga alagad kung anong dapat niyang gawin upang maligtas. Anong sagot ng mga alagad? Sinabi ba nilang sumama siya sa kanila, humanib siya sa kanila, sa kanilang grupo? Ganun ba ang sagot ho ni Pablo doon sa Romanong sundalo? Hindi po. Kundi ang sabi niya, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Itinuro niya, ipinangaral niya doon sa Roman soldier ang Panginoong Jesus. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. So itinuro ho niya yung Roman soldier sa ating Panginoong Jesus. At maliligtas ka, sabi. No? So, kaya sabi niya, hindi ko pinangangaral ang aking sarili, kundi si Jesus na ating Panginoon. Sa pagpangyayari ho doon sa Acts chapter 14 din ho, ito, sabi ko may pagkakataon silang kumbaga, madaya nila yung mga tao may napagaling ho kasi sila doon na isang may sakit. At ngayon namang hapo yung mga tao nandun, sabi nila, bumaba ang Diyos sa anyong tao, sabi. Kaya pinarangalan nila sina Pablo, huwag niyong gawin niya, sinaway niya sila Huwag niyong gawin niya, tao rin, kami mga tao din katulad ninyo. Pwede na ang kinenho yun para yung mga taong yaon, sumama sila kina Pablo. Sa grupo nila, pero hindi ho ginawa ni na Pablo yon. So yun, no? Kaya kapag ang isang mangangaral hindi si Kristo o pinangangaral man si Kristo, may plus, iwasan na ho natin yun.
Yung iba nga, talagang inalis na nila si Kristo eh. Dahil tapos na si Kristo, may bagong Kristo na. Sa panahon. Delikado ho yan. Mag-ingat ho tayo. Kapag hindi ho si Kristo ang ipinangangaral, huwag ho natin paniwalaan. Huwag na ho natin pakinggan. Talikuran na ho natin. Kahit ang gaganda pa ang kanilang mga sinasabi, magaling sila magpaliwanag. Nagbabala na ho din si Pablo dito. Ito, mga apostol na ho sila. Na-encounter nila talaga ang ating Panginoon Kristo. Ingat na ingat din ho sila. Pang-apat, at ang pangangaral ho ni na Pablo, hindi ho ito kuro-kuro o haka-haka lang ho o kathang isip lang ng tao. Hindi ito imbento. Hindi nila imbento ho, na katulad ng marami sa ating panahon, na imbento ang kanilang mga aral. Sabi ni Pablo, ito ay ipinahayag ni Kristo sa kanya. So, kapahayagan mula kay Kristo sa kanya. Galatians chapter 1 verse 11 hanggang 12, sabi ko doon, ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. So, hindi ito imbento, katulad ng sinasabi ng iba, gawa lang naman tao yan eh. Tama po, ginawa ito ng tao, pero hindi mga ordinaryong tao ang nagsulat po nito, sabi ng Biblia. Ginagabayan ho sila ng banal na espiritu. Tama, sinulat ho ito ng mga kamay, kasi kung hindi susulat ng mga kamay ho ito, hindi makakarating po sa atin at hindi natin mababasa. So hindi ito basta ginawa lang ng tao, hindi kathang isip ko ng tao itong Biblia. Pagkat ito'y papel at tinta ho, ang nilalaman ho nito ay kapahayagan mula ho sa Diyos. Ewan ko napanood ho ninyo sa Facebook yung isang satanista. Babae pa naman, pinunit siya, pinakita pa ang Bible, hindi kinaributan. Kakaawa yung mga ganong tao po. So hindi, saan ba yan? Ayan. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. So, hindi lang basta, hindi lang to sariling invento ni Pablo ho, o gumawa ng sarili niyang aral o katuruan. Hindi ko ito tinanggap sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. So kung anong natatanggap po niyang kapahayagan sa ating Panginoon Jesucristo, siya namang ipinapasa niya sa tao. Hindi ko siya gumagawa ng kanyang sariling katuruan. And, ilan na ba tayo? Next, number 5. Ito ang matindi. Ito, kapag ganito ho, paano ba sasabihin ito? O, pakinggan ho natin, no? Paano ang dating ho sa atin. Kasi matindi ho ito eh. No? Na sinabi ni Pablo dito. Sa kanilang pangangaral, hindi ho nila kinakalakal ang salita ng Diyos. Hindi nila binibisnes. Hindi nila pinagkakakitaan. Hindi tulad ng mga ngaral na ibang mga ngaral na may ibang hangarin. Yung nga, yung hangarin nila ay yung magpayaman lang ho. Magbundar ng mga ari-arian. Marami hong yun, alam ho natin yan, no? Marami. Pagpundar ng mga sasakyan, impapawid, sasakyan ng panlupa, magagarang bahay, mansion, ang lalaki, di lang ho basta bahay eh, mansion. Kawawa ho yung mga napapaniwala ng mga tao po dito. 2 Corinthians chapter 2 verse 17, ang sabi ho ni Pablo dito, hindi kami katulad ng iba. Sino yung iba? Kaya binabanggit po ni Apostol Pablo dito. Sabi, hindi kami katulad ng iba. Katulad siguro ang binanggit doon sa Galatian na may ibang nangangaral ng mabuting balita. Wala na ba ibang babanggitin si Pablo dito na iba? Kundi yung ibang nangangaral.
na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ginagamit ho sa sariling kapakinabangan. Sa pagpapayaman, pupundar, na pinapakita pa ho sa Facebook, no? Hindi na kinikilabutan. No? Mga branded yung kanilang mga gamit. Maging mga asawa ho nila, mga branded, ang bag. Ang gaganda ho ng mga suot nila. So ito ho yung dahil nagogoyo ho nila yung mga tao, mga miyembro nila, napapaniwalaan nila. At ito pa ho, ewan ko kung may nakapanood po sa inyo sa Facebook po. Isang mangangaral ho, sabi niya, kapag hindi kayo nagbigay ng malaki, hindi kayo maliligtas. Napanood ho ba ninyo yan sa Facebook? Nakita ko yan eh. Nagulat ho ako eh. Talagang sinigaw ho niya sa mga tao eh. Na pag hindi raw nagbigay ng malaki, hindi sila maliligtas. Kailangan pala, ang Panginoon Kristo, samahan natin ng malaking halaga para maligtas ho tayo. So, yan ho yung ibang mga mangangaral. Na pinapahirapan yung mga miyembro samantalang sila namumuhay sa luho. Tapos, ito pa ho ang pandaraya eh. Pinalilitaw nila na pagpapala ng Panginoon sa kanila. Malaking kasinungalingan yun. Di na ho sila kinikilabutan man, Ito pa, minsan mahilig magparnig ho sila sa mga pulpito ho, sa mga miyembro na kanilang pangangailangan. Kailangan niyang ganito, ganire. Ipagmamapuri mo, pagpapala ng Panginoon yun. Galing yan sa pagpaparnig at pamimilit sa mga tao. So hindi kami katulad ng iba, sabi ho, bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapang namin ipinangangaral ang kanyang salita. Sina Apostol Pablo ho, hindi sila naging iniiwasan ho nila maging pabigat o pasanin ng mga kapatid po noon, ng mga sinaunang Kristiyano ho. Kaya ho sila ay naghahanap buhay para sa kanilang pangailangan din. Ngayon, kung kusang may mabibigay ng tulong sa kanila, tinatanggap ho nila. Pero hindi nila sila, yung inuobliga, pinipilit ho, na para pahirapan sila. Pero ito hong ibang mga mangangaral nagano ho dahil nga ho yung eto, minsan sinubukan ko lamang ho may nakita ako sa actual negro ho ito na mangangaral nakita ko ho ang kanyang aral bandang huli. May yan yung tawag dito. Kung gusto mo maging doble ang pagpapala dati sa'yo, magbigay ka ng doble. Kung gusto mo triple, magbigay ka ng triple. Ganun ho. Iba na to sa ato ganun. Kaya hinintuan ko na. Hindi ko na sinundan yon. So ganun ho. Ginagamit ho ang salita ho ng ating Panginoon sa pansariling kapakanan ho nila. Ito, lagi ko sinasabi na kapag ang mga miyembro nila o mga miyembro ay nahihirapan samantalang ang pinuno ay gumiginhawa, may malaking question po doon. Dapat ho, ang pagpapala mula sa puno di ho ba? Si Abraham, pababa. Ito pa sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 12:14.
Ito ay ikatlong pagpunta ko riyan, ngunit hindi ako makabibigat sa inyo. Ito nga yung sinasabi mo, iniiwasan nila na maging pasanin doon sila. O pagdating ko kasi sa pananalapi, iniiwasan nila na may masabi sa kanila, maibutas ika nga. Kayo ang kailangan ko, hindi ang ari-arian ninyo. Iba nga ho, hindi makontento eh. May ganda naman yung sasakyan. Mayroon lang lumabas sa bagong modelo. Gusto, iyon. Okay pa naman yung sasakyan. Kakalungkot kong isipin yung mga ganon. Kakaroon ng inggitan, kainggitan. Dala na lang ho ng inggit yun eh. Para siguro, may pagmapuri, pinibless ako ni Lord, ganon. Ito pa yung iba, dahil ito, naano lang ko, na personal na experience ko. Dahil yun lang nakayanan ng mga miyembro na maibigay sa kanya. Dahil siguro, nakikita, malasakit. Second hand muna ang binigay sa kanya nagamit. Kahit na ma-appreciate ho yung effort nung nagbigay, halos ayaw gamitin. Dahil sa lang second hand o luma. Hindi brand new. Kalungkot ho yung mga ganon. So, kayong kailangan ko, yung kaligtasan nila, ang importante kina Pablo, hindi yung ari-arian nila. Hindi sila after doon. So, kaya ho, kung ang motibo ng isang mangangaral ay para magpayaman ho, magpundar ng mga ari-arian, bahay, sakyan at iba pa, magbanat na lang ho ng buto at magtrabaho. Huwag ho kasangkapanin ang salita ho ng Panginoon para magpayaman ho. Malaking pananagutan ho ito sa Diyos. Dahil ang mga alagad po ng ating Panginoon, hindi ho sila nagpayaman ho. Nung panahon po nila. Hindi na kinasangkapan ang salita ng ating Panginoon po para sa kanilang pansariling kapakinabangan. At ito ang puso ng isang tunay na mangangaral ng ating Panginoon. Dapat maging ganito ho. Sinisika po ni Apostol Pablo na huwag siya magkulang sa kanyang tungkulin na tinanggap niya sa Panginoon. Sa halip ay gusto niyang ganapin ho ito. Sa Acts 24, chapter 20, verse 24, ito ang ganda ng puso ng binanggit ho dito ni Apostol Pablo Sabi ko niya, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, sabi niya. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ganda ho ng puso. Ito ho ang puso ng isang tunay na mangangaral ng ating Panginoong Hesus. Ang maghayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ito ang puso ni Apostol Pablo. Di baling, alam naman ho natin, ilang beses siyang nalagay sa kapahamakan, sa kamatayan, lumubog, mawasak yung kanilang barko, matuklaw ng ahas. Baliwala sa kanya yun. Masabi dito, maganap lang niya yung tungkuling ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Philippians chapter 1 verse 21, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Sabi niya. Abangan noon nang buhay pa siya, talagang sinisikap pa niya. Pagkat ang sabi nga doon sa Filipos, hindi sa ako'y ganap na, sabi niya. Pero nagsisikap po siya. Sinisikap po niya. Nagpupursige. 2 Timothy 4:6. Ito. Kaya pagkatapos noon, ito sabi niya kay Timothy, ako'y iaalay na, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. So yung pagganap ng kanya tungkulin, yung pagkatawag sa kanya ng Diyos. Puspusan akong lumaban sa paligsahan, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat ayon sa pananampalataya, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. Ang sarap po ng sinabi ni Pablo dito.
nang mula nung siya tawagin ng ating Panginoon, sinikap niya, ninais niya na yung tungkuling tinanggap niya sa ating Panginoon ay maganap niya at huwag siyang magkulang. At bilang pamukas po, so pakinggan ho natin ito sa lahat ng mga mangaral. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang karapatang maglingkod o makapaglingkod kay Kristo. Hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Hindi para magpaginawa ng buhay, mamuhay sa karangyaan, magtiis dahil sa ating Panginoon Kristo. Ang ibig ho ng Diyos ay alagaan ang kawang ipinagkatiwala niya, pamahalaan ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang. Gampanan ng tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Sabi ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo. Salamat po aming Panginoong Diyos sa yung salita na yung may binigay sa amin sa gabi pong ito, at ipinakita mo po, Panginoon, sa pamagitan ng mga lingkod noon kung paano po sila mangaral at kung sino po ang kanilang ipinangaral. Nagtiis sila, Panginoong Diyos, sa kabila po ng mga matinding pag-uusig, malagay sa bingit ng kamatayan ng kanilang buhay, at ito nga hanggang sa hindi maganda ang pagkamatay nila dahil sa pagsunod sa iyo. Sa kabila noon, patuloy pa rin po nila ipinangaral, tinindigan ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Dalangin po namin na maging sa panahon po namin ngayon, O Diyos, ay huwag po namin lalayuan ang mabuting balita tungkol sa aming Panginoon Kristo. Maging maingat po nawa ang bawat isa sa mga naglipa ng mga ibang aral at ibang mga mangangaral, O Diyos, na nandadaya, nandiligalig para sa kanilang pansariling hangarin lamang po. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy mo po kaming samahan at bigyan ng patuloy ng karunungan, kalakasan, kalusugan, O Diyos, upang magampanan po namin ang tungkuling inaatang mo po sa bawat sa amin, O Diyos. Yan po naman ang mahalaga, Panginoon, hindi kung ano man po ang posisyon, Panginoon Diyos, ng bawat sa kundi kung paano po namin ito ginagampanan na maluwag sa aming kalooban. Salamat po ng marami, Ama, at patuloy po ang patubayan sa aming pagpapatuloy po sa pagdulog sa iyo sa panalangin. Ito po ang aming panalangin, pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good evening po.